Binisita ni DILG Secretary Mel Sarmiento ang mga sugatang pulis na nakainkwentro di mano ng New People's Army sa Baggao, Cagayan. Anim sa kinailangang nasawi sa bakbakan. Nangako naman si Sarmiento na mag-aabot ng tulong ang pamahalaan sa pamilya ng mga nasawi. Live mula sa Tuguegarao sa Cagayan, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am, 6 na pulis nga ang nag-alay ng kanilang buhay at di bababa sa 11 naman ang nasugatan sa nangyaring engkwentro dito sa pagitan ng mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion 2 at mga miyembro naman ng New People's Army sa bayan ng Bagao dito sa Cagayan Valley. At bagamat matindi ang nararamdaman ngayong hinagpis ng mga iniwang mahal sa buhay nitong mga nasawing pulis, dapat daw ipagmalaki ang naging sakripisyo nitong mga nasawing ng mga pulis at maging ang kanilang mga nasugatang kasamahan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Bayani para kay Leon Soriano ang anak na si PO1 Julius Soriano. Napatay nang mapasabak ang kanyang grupo sa engkwentro sa NPA sa Bagao, Cagayan. Lumaban naman siya, hindi naman sa kalukuhan namatay. Proud din ako. Naituturing ko pong bayani ang kapatid ko kasi ibinuhis po niya ang kanyang buhay. Patay din ang 4 pang kasamahan ni Soriano sa PNP Regional Public Safety Battalion 2, kasama si PO1 JP Aspiros. 4 months old pa rin. So ibig sabihin nasa tiyan pa lang yung magiging anak sana, tiyan ng asawa niya. 16 na pulis ang sugatan, habang 2 rebelde daw ang napatay sa engkwentro. Dakong alas 10 ng umaga, papunta ang grupo ni Soriano sa barangay Palagaw para tingnan ang ilang construction equipment na sinunog ng mga rebelde noong linggo. Pero naghihintay na pala sa isang burol ang mga rebelde. Pinaputokan ng M203 rifle grenade ang convoy ng mga pulis. Doon nagsimula ang engkwentro. Bandang 1:30, dumating ang mga helicopter ng Philippine Air Force para maghatid ng reinforcements. Pero ilang beses daw nagpaikot-ikot ang mga helicopter sa burol para itaboy ang mga rebelde. Tumagal ang buong engkwentro ng mahigit 5 oras. Wala, buo ang loob naman yan. Tell you honestly, medyo na-late yung information na nakarating sa akin. Mabilis masyado yung pangyayari. But I am happy to note that indeed the adjustment of the protocol work na gumagalaw na sa baba. Isang M4 rifle na naaga umano ng mga rebelde sa PNP Special Action Force ang nakuha sa encounter site kasama ang mga bala at magazine. Kanina, binisita ni Interior Secretary Mel Sarmiento ang mga nasawi at sugatang pulis. Initially, nasa disadvantaged position sila pero nagawa nila makapag-maneuver at to their advantage. No? Hindi sila na-overrun at nakakuha pa ng gamit. Naka-neutralize pa sa kabila. Nangako si Sarmiento na tutulungan ang pamilya ng mga nasawi at sugatang pulis. Gano'n nakatagal yung pagkakatiuan mo? Ma'am Jess, magdamag na ilalagak muna ang mga labi ng mga nasawing pulis dito sa Regional Public Office Chapel. At bukas naman ay nakatakda silang ibalik na sa kanilang tinubuang mga bayan. Ma'am Jess. Chino, ano ang implication nitong insidenteng ito sa elections forthcoming in May? Meron ba itong kinalaman? At kasi parang yun yung tanong ko kahapon nung pumutok itong balitang ito. For the longest time, wala tayong nababalita ang ganitong katinding bakbakan na 6 na pulis ang namatay sa panig ng gobyerno with allegedly NPA forces. Ma'am Jess, with the facts na binigay sa atin nitong mga tauhan ng Regional Public Office at maging ni DILG Secretary Mel Sarmiento, parang walang lumilitaw na merong election-related angle itong nangyari. Ang nangyari daw dito, Ma'am Jess, nung Sunday, merong pagsusunog na nangyari ng mga construction equipment itong isang private construction firm dyan din sa bayan ng Bagao. At yung mga responding police natin ay papunta na sana doon sa site para imbestigahan yung nangyaring panununog di umano na ang nasa likuran daw ay mga tauhan ng New People's Army. So habang papunta doon sa kanilang lugar dito na nga nangyari yung ambush at pwede na rin nating sabihin na maaring inabangan din sila dahil isa sa mga hinihinala ng ating mga otoridad dito sa Cagayan Valley ay sinet up yung ganong ambush dahil ang pakay talaga ay hindi naman para pumatay talaga ng mga pulis pero agawin ang kanilang armas. At isa nga dito sa mga ebidensyang ipinesenta sa atin, ito yung isang armas
o yung isang M4 rifle na identified na nagmula naman daw sa isang miyembro ng Special Action Force na nakasagupa din ng mga tauhan ng New People's Army dito sa lugar. So para modus talaga ay agawin ang armas. Pero whether it's election related or not, wala daw ebidensya na magpapatunay na yung engkwentro kahapon ay may kinalaman ang parating na eleksyon. Ma'am Jess. Pero may ibig sabihin ba ito, Chino? Parang masasabi bang nagpaparamdam muli yung NPA? Kasi parang for the longest time, wala tayong masyadong naririnig na engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at ng mga rebelding NPA. Well, Ma'am Jess, wala nga silang sinasabi about whether merong election-related activities itong New People's Army. But batid naman natin kapag election season, di lamang ang mga politiko at ang kanilang mga supporters ang kumikilos, pero maging yung mga rebelding grupo din ay kumikilos in the form of yung pagsisingil nila nitong mga tinatawag na permit to campaign fee. No? Bagamat ilang ulit na sinasabi ng ating pamunuan ng Philippine National Police at maging pamunuan ng AFP na pinipigilan talaga nila ito at parang halos nabura na nila itong modus na ito ng mga rebelding grupo. But dahil active nga ngayon, nataon din na it's election time at pumasok na yung panahon ng kampanya, pwede rin natin isipin na medyo related din ito sa parating na eleksyon. Bagamat yun na nga, wala silang ipinipresentang ebidensya na may kaugnayan ito ngayon sa darating na eleksyon. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.